Itong bagong plaka na to, no? So, yun. Ito ang dati nating plaka, no, na temporary. So, ngayon, hulihin na ngayong September 1 daw. So, for today's videos, mga katabs pala, ikabit na dito itong plaka na to na bagong nakuha. Okay, kini mga katabs, dili na to validated, no? So, wala dito nakapasok sa standard sa LTO, no? Sabi ng ano doon. So, yun mga katabs. Nakuha na itong bagong plaka na to, no? So, yun. Ito ang dati nating plaka, no, na temporary. So, ngayon, hulihin na ngayong September 1 daw. Yung sabi. Kaya kinukuha ko din ito sa mismo sa kumpanya na pinakuhaan ko ng motor. So, nagpasa ko doon ng ORCR. Yan. Yung dito mga katap, yung swerte, salamat ako sa Panginoon kasi una, mag-expire itong mga katabs dito is August 28, di ba? Augusto. So tapos dito din mga katabs, tsambahan din na August talaga dito, mag-expire yung natin. Yung anong pangalan to? Yung last number natin, August. So tapos dito din sa una natin na CR, saka natin, yan August din yan ma-expire yung UR natin. So nagsambahan, no? Hindi na nakadagdag. Salamat ako sa Panginoon na hindi ako malaking gastos. Tapos nakuha ko lang din doon mismo talaga sa amin mga katabs. So yun, ikabit natin para hindi tayo mahulihin. Hindi tayo hulihin ng mga LTO. Ang malaman mo din dito mga original itong mga katabs ito. Kasi may QR code na ito mga katabs. Dito may kasama pa ito binigay sa akin. Tinabi ko lang. Tapos, mayroon pala dito may mga katabs. Oh. Yan, may yan dito sa LTO. No? Yan, may QR code. So, yan ang original mga katabs, no? So, yan, palitan na natin to para ito na ikabit natin dito. Para hindi tayo matakot pag may manghuli. Kasi, naman talaga, kailangan natin sumusunod sa gobyerno. Pero yung mga wala pa talaga, pagsikapan nyo rin. Kasi ganyan talaga, mahirap ngayong panahon. So, wala tayong magagawa. Nasa hirap pa tayo. So, ang advice ko sa inyo, sisikapan yung makakuha yung ito. Yung ganito talaga, may original. Huwag kayo magpaluko na walang QR code. Baka mahuli pa rin kayo na hindi pala original yung plaka niyo o plate number. So, pagkatapos ko to dito nakuha to mga katabs, ito binigay ng kumpanya. Pinunta ko to ng LTO. So, pagkatapos ko to kuha ng kumpanya mga katabs, ito binigay ng kumpanya. Pinunta ko to ng LTO. Pagkatapos pagpunta ko ng LTO, pa-balance plate mo doon sa LTO. Pa-upload mo na na ba to? Na-upload na yun sa mo. Para pag-scan ng LTO, hindi ka na hulihin. So yun mga katabs, kailangan mo yan dito. Pag makuha mo na to, ipunta mo pa rin to ng LTO. Huwag kayong kumuha tapos ikabit mo na diretso na hindi pala alam ng LTO. Kailangan pala mo pa rin to ng LTO mga katabs. So yan ang tama dito. Tapos makuha sa kumpanya, punta ka naman ng LTO, pa-upload mo to ng LTO, ipabalance plate mo to para ma-upload ng LTO na yung bagong plaka mo ay naging nasa LTO na. Para pagkuha natin daw ng bagong doon, nandoon na yun yung itong plate number na original. So, so yun lang mga katabs, no? Sana na-gets nyo mga katabs paano dito ang proseso dito mga katabs. So yan, ikabit natin ito mga katabs. Yan, nakabit na natin mga katabs, no? So,
Tip number. Bagong tip number, no? Yan, may QR code. So, yun lang mga kataps. So, basta ito lang ang masabi ko ulit sa inyo na kailangan kung may mag-iba na yung ganito ninyo, temporary, pagpalit niyo mga kataps, ganito na yung size, kalaki. Kasi yung sabi nila nga, bawal daw to kasi maliit daw. Ito na daw yung standard. Kailangan tayo magpalit. Standard na yun. Standard size, no? So, yan. Kung nga ganito daw, bawal na daw to, hulihin na daw to. Ito yung dati ko mga kataps.